So, what's up sa inyo mga ate at kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik tayong muli dito sa Arise Crossover. So, ngayon mga ate at kuya, malapit na po yung update in 16 hours. Bukas ng umaga, 5 AM ulit, is mag-update na naman yung laro and magkakaroon ata tayo ng bagong island sa pagkakatanda ko. Kasi pag tinignan nyo po yung bagong about page or new content, makikita nyo dito si Escanor, which is clue na po kung ano yung parating na bagong update. So magkakaroon tayo ng bagong, sabi to, bagong world, bagong gacha, bagong weapon, and bagong relics, new system, new titles, and more. So yung bagong island siguro is yung 7 Deadly Sins. Ngayon di ko alam kung sa tinutukoy nitong new world is sa world 2 pa rin or magkakaroon na tayo ng world 3. Yun yung di ko alam, okay? Kasi wala namang bagong leaks na sinishare dun sa Discord. Pero sa ngayon, ito lang yung info na meron tayo. So bago natin pag-usapan yung the rest of the part ng bagong update, hindi talaga yung main topic natin. So yung main topic is, hindi ko makukuha yung Halloween Monarch na title. So magtataka kayo, kuya, bakit hindi mo makukuha yung Halloween Monarch title? Parang kompleto ka na halos sa lahat ng part ng Halloween. Yes, kompleto na ako halos sa lahat. Pero may isang part akong hindi ko alam na kasama kasi wala naman pong instruction para sa title na kailangan nyo pala yun. Nung una pa lang, wala nang instruction para sa mga bagong balik or bagong players na needed yon. Kaya hindi nyo ako masisisi na kailangan pala yun kasi wala talagang instruction na kailangan yun for the title. Dapat nung una pa lang kasi may instruction na sila kung paano makuha yung certain na mga title na ganun. So, kung titignan nyo yung battle pass dito mga tit kuya, almost complete na ako dito. Hindi ko na kailangang bilhin tong Anders kasi meron ako nyan. Etong Franken Gonchi is hindi na rin kasi unit lang din man yan. Yung Grave Breaker Mole is meron na rin ako. Tapos yung Shadow Dino is meron na rin ako. So ang wala akong mga tit kuya is etong Toxic Gecko and Cross Widow. So kasama po silang dalawa na needed nyo para makumpleto yung pang title na Halloween Monarch. So Kuya Len, ba't di mo pala binili ang dalawang yan kung kasama yan? Ang reason ko nung una kasi hindi ko pa alam, ba't ko bibili to? Ang pangit. Tingnan nyo naman kasi itsura nung mount na to. Ang pangit ng mount. Tapos parang pares pa silang ground. Ay hindi, ano pala to, hybrid to, no. Ang pangit ng mount, sa totoo lang, ang pangit ng mount. Kahit nung umpisa, sabi ko, ang pangit ng mount, ayoko bilhin yan. So ang ginawa ko, pumunta ako ng All Battle Pass. Nagtingin-tingin ako dito, nakita ko yung Astral Skyworm. Tapos nakita ko rin yung Red Baby kasi ang gaganda ng mga mount na to eh. So, tignan mo naman yung mount na to, kung compare mo to doon sa mount na nasa Battle Pass, diba? Ang angas tignan nito pag ito yung gamit mo kapag naka-mount ka. So, ito yung binili ko. Gamit yung isang premium mount. Hindi ko binili yung yung nandun sa may Battle Pass na Halloween. So, yun nga, ang reason ko, ang pangit kasi nung mount. Tapos ngayon, kailangan pala siya. And hindi ko na siya makuha. Hindi naman sobrang big deal. Okay? Ang problema lang mga atit kuya, if nagpapa-leaderboard kayo, tapos hindi nyo pala kompleto, hindi kayo makakahabol sa leaderboard. Kasi yun yung magiging best title sa ngayon. Kasi may plus 2 na lamang na shadow level. Tapos mas mataas ata shadow damage nun. Meron ding weapon level yon. So unlike dito sa Rush Overlord, mas malakas talaga yun, okay? Mas malakas siya, okay? Yun lang, mas malakas siya. So yun lang yung iniinit ng butchi ko kasi wala kasing instruction, okay? Walang instruction, kaya hindi ko alam na kailangan pala yun. Ang pangit naman ng mount na nilagay nila. So, ba't ko bibilin yung mount? Ang pangit. Yun yung reason ko. Pero at least ngayon, alam ko na. Pero okay lang yun kasi nga, wala namang yun. Yung mga limited na title, wala po silang unequip bonus. Para hindi po sobrang maging unfair sa mga hindi nakahabol. Wala silang unequip bonus or unequip buffs katulad ng mga gento. Ito yung mga acquirable, yung makukuha nyo pa rin. Pero hindi ko alam kung makukuha nyo pa rin ito pagtapos na Halloween. So kayo, kapag hindi nyo pa nagagamit yung mga token nyo, bilhin nyo na lahat ng nasa bagong battle pass. Okay, huwag nyo na yung bilhin yung mga nasa luma. Alam ko sa inyo may nakabili ng luma eh. Kasi may nagbabasa ako ng comment, meron sa inyo, ang binili is yung sa mga lumang battle pass din. Kasi kahit ako talaga, kung papapiliin nyo ako, seryoso, pipiliin ko yung lumang battle pass ng mga mount. Kasi ang gaganda nila compare dito sa bagong battle pass. Ang pangit tong bagong battle pass na mount. Kung hindi lang siya needed, no? hindi ko talaga siya bibilin. Kaso ngayon, wala na, hindi ko na siya makakuha. So, wala na akong pake.
babawi na lang ako sa next na battle pass. Yun na lang yung gagawin ko. So sa next battle pass, yun yung habulin ko. Baka may susunod na title. Feeling ko ang susunod na magiging magandang title is sa Christmas na, kasi summer, Halloween, tapos Christmas, puro holiday event yung ginagawa nilang magagandang title. So babawi na lang tayo sa Christmas, okay? So ngayon palagpasin na lang natin yan. Malay nyo makabawi tayo sa mga susunod na title. Kaya okay lang yun. So sa mga nag-aabang ng complete guide ng mga items na pwedeng makuha sa Halloween, baka hindi na ako gumawa kasi may nakagawa na, okay? Nagawa na po ni Sister Guard. Mas madali yung kay Sister Guard, panoorin nyo na lang. Parang ano lang siya, screenshot nyo lang yung list, tapos makikita nyo na. Nasa latest video nyo yun, screenshot nyo lang kahit hindi nyo na panoorin yung buong video. Yung part na yun lang yung screenshot nyo, maintindihan nyo kagad, no? So hindi ko naman pwedeng kunin yun tapos ilagay ko sa video ko kasi nga wala naman din akong paalam, and wala po yun sa ano ko, sa loob ko, sa labag sa loob ko yun na kumuha ng content ng iba, okay? So hindi ko nagagawin yun. Puntahan nyo na lang ako kay Sister Guard, tapos screenshot nyo para makita nyo, okay? Ang gagawin ko na ngayon mga tit kuya, since magkakaroon po ng bagong island, bibigyan ko kayo ng tip, okay? Para maging ready ka agad kayo sa bagong world o island na paparating. So unang-una na pwede kong ibigay sa inyo, kasi magkakaroon tayo ng bagong gacha, is mag-farm na kagad kayo ng gacha. If kompleto na kayo sa MR Plus na Monarch, if wala na kayong ibang gagawin, okay? Ako kasi marami pa akong kulang na MR Plus. Di po ako nag-grind kahapon kasi nadismay ako dun sa title eh. Nadismay ako na hindi ko makukuha yung title. Kaya nagbasa ako natulog lang. So sa mga kompleto na, mag-farm kayo ng gacha, okay? Since may bago tayong talent na tinatawag na times 2 gacha token ba yun? Times 2 token. Pwedeng yun muna yung gamitin ninyo. Tapos, i-maximize nyo lahat ng storage space nyo sa tokens. So, ang gagawin nyo kasi dito, mga tit kuya, kunyari, kung may dungeon, pupunuin nyo yung pinaka-max ng token nyo. Kunyari, 14,000. Pag na 14,000 nyo yan, doon na kayo sa next dungeon. Ibang ano naman yung ifa-farm nyo. Pag na 14,000 nyo na ulit, so next lang. So, bakit nyo ba kailangan yun? Bakit ba kailangan i-max yun, Kuya Len, kung ibang island naman yung magiging kailangan ng bagong token? Kasi ang gagawin yung mga tit kuya, pagdating ng bagong gacha, 'di ba, lalabas yung bagong gacha dito sa may gacha hub or sa island. So ang gagawin nyo, pupuntahan nyo yun, tapos pindutin nyo exchange nyo ngayon lahat ng mga spare gacha token nyo or kahit yung mode token nyo, i-exchange nyo doon, okay? Yun yung gagawin nyo para hindi nyo na kailangan i-grind yung pinaka dungeon if ever. At least madali nyong mamamaximize kagad yung roll and makukuha nyo kagad yung secret. So hindi na kayo masyadong magbababad ng ilang oras para mag-grind, and makakapag-prepare kagad kayo sa update. Sabi din doon magkakaroon ng bagong system, pero hindi ko alam kung anong system. Parang hindi sila masyadong naglalabas ng leaks ngayon, no? Unlike before, mahilig sila maglabas ng leaks. Ngayon hindi po sila naglalabas ng leaks, no? Yun yung pinaka napansin ko sa larong to. Hindi na sila naglalabas masyado ng leaks. Naglalabas man sila kapag ilang oras na lang yung update, doon nila nilalabas. Kaya so far yun lang yung pinaka mabibigay kong suggestion sa inyo. Kung tapos na kayo sa lahat-lahat sa mga Halloween, kung nakuha nyo na po yung Halloween Monarch na title, kasi nandito na yung Shadow Fang, kung nakuha nyo na, i-farm nyo na lang yung farm nyo na lang yung gacha, i-ready nyo na lang po para sa next update. Tapos ticket, syempre kailangan meron din kayo in case na may bagong Game Pass na ilabas. Ewan ko kung maglalabas sila. Sana maglabas sila ng bagong Game Pass for storage, kasi parang kulang laging storage ko. So other than that, wala nang pong masyadong important pag-usapan talaga ngayong video. Gusto ko lang talaga mag-rant na hindi ko makukuha yung title. So comment nga kayo kung sino-sino sa inyo yung hindi rin makakakuha ng title. Alam kong hindi lang ako yung hindi makakakuha ng title. May nabasa talaga kasi ako na may bumili ng ibang mount sa sa Battle Pass at hindi nila binili yung sa new Battle Pass. Kaya karamay ako. Pero okay lang yan kung hindi nyo nga nabili, okay lang. Kasi nga, mga tit kuya, wala po silang unequip buff. Okay, nakikita ko na sa ibang content creator kasi syempre pinanood ko, sabi ko, sobrang OP nito kapag may unequip buff to. So wala naman silang unequip buff, kaya okay lang yun. Ang gagawin na lang natin is babawi na lang tayo sa mga susunod na title. Syempre, mga susunod na title, malalamangan pa rin yan. So at least alam nyo na, kapag may bagong Battle Pass, stick lang kayo dun sa Battle Pass na yun. Ang pwede lang yung gastusin talaga dun sa Battle Pass, alam nyo ba?
Yung pwede nyo lang talagang pwedeng gamitin sa Battle Pass na level 150 pag nakumpleto nyo is yung pambili ng mga bagong title, okay? Yung title, ito yung free title token. So yun na lang yung gawin nyo. Every battle pass ata may isang libre para mahahabol nyo yung mga ibang lumang title. Itong mga lumang title na to, kaya sila acquirable kasi meron silang unequipped buff, okay? Kasi nakuha ko dito yung Summer Hire. Ewan ko anong pronunciation yan, pero nakuha ko yan. Tapos pag tinignan nyo siya dito sa subtitle, meron siyang unequipped buff, okay? Unlike dun sa Summer Monarch na nakukuha lang siya sa summer event pero wala siyang unequipped buff. So yung subtitle na to is much important kaysa doon kapag naghahabol kayo ng damage. So kung nag-expect kayo na makahabol ng leaderboard, hindi nyo po mahabol yung mga taga leaderboard unless makompleto nyo to and makahabol kayo sa lahat-lahat ng past event or past battle pass na hindi nyo naabutan, no? Kasi yung iba sa inyo, alam ko nasa TG na yung damage, nasa around siguro nasa 25 to 60 TG. Ako kasi paano pa lang ako mga tit kuya, sa totoo lang. Yung damage ko pa 1 TG pa lang. Hindi ako ang talent ko ngayon, ano bang talent ko ngayon? Hindi ako naka full shadow. Hindi. Tama, hindi ako naka full shadow ngayon. Meron akong mga nasa utility kaya hindi ko mapapakita sa inyo. And yung stats ko is nasa 600 power. Pero yung damage ko naman is okay na. Almost 1 TG na ako pag pinakita ko sa inyo. Wait lang. Ito yung damage natin mga tit kuya. Hindi ko alam kung ito na yung maximum ko, pero umabot pala ako ng 1 TG, no? So hindi na masama para sa kulang-kulang na title ko. Ang dami ko pa kasing kulang na title talaga. Wala pa ako ng mga past battle pass. So kung makakakuha man ako, mas tataas pa tong damage ko. So makikita nyo, nagpipick ako ng 1.5. Hindi ko alam kung umabot ng 2 kapag nag-ultimate sila, pero 1.5 yung pinaka-pick kong damage. So hindi na masama, nasa TG na pala tayo. Kala ko nasa noob pa rin ako. And kung gagamit tayo ng shadow boost, tignan natin kung ilan yung itataas. Kapag may shadow boost, papalo na tayo ng 2. Pumalo ng 2 pick, 2.1 TG pick. So yun na yung pinakamalakas natin damage. Pero hindi na ako, okay na yun. Balak ko nga sana kagabi i-grind yung main account ko, pero nakakatamad kasi level 300 lang yun. Ang dami ko na namang i-grind, kaya wag na lang. Pagtitiisan ko na lang na wala tong Halloween Monarch na title. Okay lang, babawi na lang ako next time. So mga tit kuya, yun lang po ang meron ako for this video. So I hope maging ready kayo sa paparating na update. Siguro magkakaroon ulit tayo ng bagong max level, kaya nakatambak na yung mga quest ko. Okay, i-claim ko na lang to mamaya if may bagong max level. For sure meron yan. And kung di pa nga kayo tapos sa mga Halloween stuff, try to complete it as much as you can. Ako kasi wala na akong pag-asa dyan, kaya hindi ko na kailangan i-grind yan. Ang gagawin ko na lang talaga is humabol sa ibang mga titles or mag-grind na lang ng shadow, kasi puro MR plus na tong mga shadow ko. Kailangan ko na lang palitan. Yun lang na lang naman kailangan kong gawin. So yun, hanggang dito na ako mga tit kuya. Ingat kayo palagi and kita-kita tayo sa susunod na update ng Arise Crossover. So yun, ingat kayo palagi. God bless po sa inyo and bye bye.